The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President. 2025 proposed budget ng Office of the Vice President tuluyan ng tinapyasan ng House Appropriations Committee. May mga pasaring, of course. With all honesty, may mga pasaring. Ang nakakalungkot nga, yung iba, kaibigan mo pa. Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC nakatanggap din umano ng pasaring upang tulungan si Alice Guo. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at paano sila ginamit. Angels of Death, ginawa umanong panakot ni Apollo Kibuloy sa mga minor de edad na biktima nito. Philippine National Police nagsasagawa na ng investigasyon. Talaga, may lumabas na balitang gano'n. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat na mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yeah. Balitang pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, gawa-gawa lang ng mga nais manggulo at manira sa pamahalaan, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Tinutuo ng mga congressman ng kanilang bantang babawasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President. Mahigit sa kalahati ang inalis ng mga ito sa proposed budget ng OVP. Muli namang binigyan diin ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang kanilang trabaho kahit walang pondo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President. Tuluyan ng tinapyasan ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Mahigit pa sa kalahati ng rekomendasyon ng Department of Budget and Management o DBM ang inalis ng mga kongresista. Mula sa orihinal na proposed budget na 2.037 billion pesos, binawasan ito ng mahigit 1.2 billion pesos. Kaya ang naiwan sa panukalang pondo ng OVP ay 733 million pesos na lamang. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Paliwanag ng mambabatas, ang inalis na pondo ay ilipat sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health na itinuturing nilang mahalagang programa ng pamahalaan. Samantala, nilinaw naman ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo na ang budget cut ay hindi pa pinal. Daraan pa sa debate sa plenaryo sa Kamara, sa Senado at Bicameral Conference Committee ang kanilang rekomendasyon. Sa kanyang pahayag matapos ang budget cut ng Kamara, sinabi ni Vice President Sara Duterte na marami ang nangangailangan ng tulong lalo na ang mahihirap na Pilipino. Kaya tutuloy ang kanyang tanggapan sa pagtatrabaho kahit pa walang pondo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balitang nagbitiw sa pwesto si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay PBBM, fake news at imbento lang anya ito ng mga desperadong individual kaya hindi dapat paniwalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Talaga, may lumabas na balitang gano'n. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman.
Alam mo, yung mga nagkakalat na mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yeah. Tinawag na fake news ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balitang nagbitiw na sa pwesto si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ayon kay PBBM, tinawagan niya si Secretary Chodoro kaninang umaga upang personal na tanungin kung talagang nag-resign siya, ngunit itinanggi ito ng kalihim. Dito sa issue ng kay Secretary Chodoro, natatawa na lang kami dahil sabi ko, tinawagan ko siya kaninang maaga-maga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit? Paalisin mo na ako. Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. Sinabi ng Pangulo na ang mga gumagawa o nagkakalat ng ganitong mga usapin ay ang mga desperado na gumawa ng istorya, paninira at gulo na hindi naman nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Itong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Tiniyak naman ni PBBM na hindi nito ililihim kung mayroon mang mga katotohanan o pagbabago sa kanyang administrasyon na dapat malaman ng publiko. Hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can, so that people understand what is going on. Kaugnay nito, ipinatitigil naman ng Department of National Defense ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalihim. Ayon sa isang pahayag ni Director Arsenio R. Andolong, spokesperson ng DND, walang basihang kasinungalingan ang balitang ikinalat ng ilang sektor online tungkol sa umano'y resignation ni Secretary Gibo. Dagdag pa nito na ang kalihim at ang DND ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa upang maprotektahan ang ating territorial integrity at soberanya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang breakthrough o napagkakasunduan ng Pilipinas at China sa ginagawang pag-uusap hinggil sa nagpapatuloy na tensyon sa Sabina o Escoda Shoal. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, naging prangka at derechahan umano ang palitan ng posisyon ni na Undersecretary Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong sa pagpupulong sa Beijing kahapon, September 11. Dito binigyan diin ni Undersecretary Lazaro sa kanyang Chinese counterpart na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Escoda Shoal. Gayunman, nagkasundo umano ang dalawang panig na humanap ng iba pang paraan upang resolbahin ang tensyon sa pinagtatalo ng bahura. Nitong August 31, ilang ulit ng binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala ng Philippine Coast Guard upang magbantay sa Escoda Shoal. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang tinatawag na umano'y Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP, ang Angels of Death umano ang ginagamit na panakot ni Kibuloy sa mga menor de edad na sinasabing biktima ng pang-aabuso para huwag pumalag at magsumbong. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay iyakan sila ng Angels of Death. Patuloy na nadadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo,
Nakaaalarma na puro mga minor de edad ang umano'y mga biktima ng religious leader. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin. Di umano, again, I'm using di umano allegedly, ni Pastor Kibuloy, paano sila ipapasok sa kwarto. Matapos na gawin ang umano'y pang-aabuso, sinabi ni Colonel Fajardo na iisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga biktima nito. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Kwento umano ng mga biktima, hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na angels of death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels of death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng angels of death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just can imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing angels of death umano ni Kibuloy. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Panawagan ng PNP sa iba pang umano'y inabuso ni Kibuloy, lumutang at magsampa ng reklamo. Gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang ng mga bata na kusang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. Definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. I understand. I don't know how an individual can do those things sa isang bata. Dumipensa naman ang kampo ni Kibuloy ukol sa naturang mga akusasyon. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun. Kung yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng PNP na tuloy ang arraignment ni Kibuloy at 4 pang kapwa akusado nito sa Pasig RTC Branch 159 bukas. May kaugnayan nito sa kasong qualified human trafficking. Inihahanda na rin ng pulisya ang seguridad na ipatutupad para sa pagharap ng naturang mga akusado sa korte. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa mailabas ang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagbabaan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, nagkakaproblema pa sa pagdadraft ng kautusan, partikular sa kung paano ang magiging implementasyon nito. Samantala, nilinaw naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na kasama sa ban maging ang mga legal na internet gaming operators. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr.
the executive order, Mr. Chair, will be released probably in 2 weeks' time. I've seen the draft and I think in 2 weeks' time. Nakatakda ng ilabas sa susunod na 2 linggo ang executive order para sa pagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ang ipinahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagdinig ng Senado. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inihayag niya sa huli niyang State of the Nation address. Paliwanag ni PAOC Director Undersecretary Gilbert Cruz, naroon na sa draft ng kautusan ang ibang detalye na kinakailangan. Bagaman tumanggi na itong isiwalat ang lalamanin ng EO, sinabi nito na hamon sa pagbubuo nito ang implementasyon ng ban. Doon lang po sir nagkakaproblema as to the paano yung magiging implementation. But the definition of terms is already there, sir. What's commonly being used here, sir, is already there. Yung nakikita ko na lang, sir, na pinag-uusapan talaga is the concept of the operation and how it will be disseminated, sir. Sinabi pa ng PAOC sa pagdinig ng Senado na magko-convene ng technical working group bago ilabas ang final draft upang matiyak na lahat ng dapat sakupin ng ban ay maisasama. Ngunit nilinaw ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR na sasakupin na rin ng ban maging ang mga legal internet gaming operators. Ayon pa kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, kabilang dito ang kanilang nabigyan na ng lisensya noong nakaraang taon. What I want to make clear here, ang definitely pong makakasama is even the legal internet gaming licenses that we had renewed, 41 of them in, if I'm not mistaken, the third quarter of year 2023. So definitely po kasama yun. Hindi pa naman masabi ngayon ni Tenco kung kasama sa ban ang mga Special Class Business Process Outsourcing o BPO. Ang Special Class BPO ay mga licensed gaming operators na nagsaserbisyo sa mga kliyente sa ibang bansa, kabilang na ang POGO. Ito ay nagbibigay ng content, technical at IT support at hindi tumatanggap ang mga ito ng taya. Una nang ipinanukala ni Tenco na huwag isama ang mga SCBPO sa mga ipasasara o ipagbabawal dahil marami ang mawawalan ng trabaho. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isiniwalat kahapon ni dating Senador Panfilo Lacson ang umunoy paghingi ng tulong sa isang Filipino-Chinese ni Alice Go para ayusin ang mga problemang legal sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ay naman sa PAOC, maging sila ay nakatanggap ng pasaring para tulungan ang dismissed Banban Mayor. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May mga pasaring, of course. With all honesty, may mga pasaring. Ang nakakalungkot nga, yung iba, kaibigan mo pa. But kilala naman nila kasi ko. Kaya siguro, pasaring lang, hindi nila kayang idiretso. May mga pasaring umanong natanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para tulungan si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo alias Guo Waping sa mga kasong kinahaharap nito. Ayon kay PAOC Director Undersecretary Gilbert Cruz, mismong siya ay nilapitan ng kanyang mga kaibigan kaugnay ng issue. Tumanggi ng idetalye ng PAOC chief kung ito ay isang opisyal ng pamahalaan o pribadong individual. Kunyari, itatanong nila, kamusta yung kaso ni Alice Go, pwede pa bang tulungan niya, mga ganun. Pero walang pinag-uusapang pera. Lumitaw ang issue ng suhulan matapos isiwalat ni dating Senador Panfilo Lacson na isang Filipino-Chinese businessman na malapit sa First Family ang hininga ng tulong ni Alice Guo. Sa isang panayam, sinabi ng dating mambabatas na inalok umano ng 1 bilyong piso ang negosyante kapalit ng pagtulong sa mga kaso ng mga Guo. Ngunit nilinaw rin ni Lacson na hindi tinanggap ng negosyante ang naturang alok. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, kung totoong impormasyong ito ay hindi nakagugulat na mag-alok si Alice Guo ng 1 bilyong piso dahil sa laki ng perang gumugulong sa POGO. Ayon pa kay Senador Gatchalian, posibleng malaki ang papel ni Wang Ziyang sa pagtakas ni Alice Guo sa ibang bansa. Si Wang Ziyang ang itinuturong big boss sa operasyon ng lahat ng mga POGO na illegal na nag-ooperate sa bansa. Ang very sure ako, kasama siya sa mga money laundering organized crime
Itong taong to may 5 passport to, kaya nakakaikot to ng maluwag eh, no? Pwede siyang pumunta Europe, pwede siyang pumunta anywhere, no? Pwede siyang umikot. At nabalitaan namin na nasa Hong Kong siya ngayon, itong guy. From Taiwan, nakakalipad lang niya na Hong Kong. Samantala, sinabi ng PAOK na kumukuha na sila ng court order para siyasatin ng umano'y libingan ng mga inabuso sa Pogo site. Ngunit hindi pa rin kinukumpirma ng ahensya kung ilan ang mga nakalibing sa lugar. Asher Kadapang Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakausap umano sa telepono ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binati umano siya matapos paslangin ang 3 Chinese drug lords noong August 2016. Samantala, pinatawang muli ng contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque ng House Quadcom matapos pumalyang dumalo sa ikalimang pagdinig at hindi sumite ang mga ipinagsumpinang dokumento kaugnay ng korporasyon nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Magandang gabi, Rosalie. Ano ba ang mga bagong isiniwalat sa pagdinig ng House Quadcom kanina? June, pinagtibay ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm ang salaysay ng isang person deprived of liberty na si Leopoldo Tan. Kaugnay ito o isa siya sa dalawang pumaslang sa 3 Chinese drug lords sa piitan noong 2016. Anya, nakausap niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa telepono at binati umano siya nito. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Sa mga unang pagdinig at sinumpa ang salaysay ni Padilla, hindi niya nabanggit ang pangalan ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, nakausap niya noon si Royina Garma gamit ang telepono ng isang PDL at sinabihan siyang huwag makialam sa kill order laban sa 3 Chinese, bagay na itinanggi ni Garma. Si Garma ay opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao noong mga panahon iyon at naging General Manager din ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan nagagawa at huwag muna. Colonel Garma, I'd like to redirect this question to you. Do you still deny making this phone call or saying these inside the affidavit of Superintendent Padilla? Yes, Your Honor. Samantala, muli namang pinatawa ng contempt si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration matapos na pumalyang isumite ang ipinasabina ng Quadcom na mga dokumento kaugnay ng kanyang korporasyon, tax returns, statements of assets, liabilities, and net worth, SALN at iba pa. Bahagi si Roque ng iniimbestigahan ng Quadcom na umano'y operasyon ng illegal pogo na Lucky South 99 na ni-raid sa Porac, Pampanga. Muling ipinag-utos ng komite na i-detain si Roque sa House Detention Facility hanggang sa maisumite nito ang mga hinihinging dokumento o hanggang ma-dissolve ang 4 House panel. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena de Sustecom and of which he has manifested that he was going to submit to this committee. I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair.
August 22 nang unang ma-cite in contempt si Roque at isang araw na na-detain sa house premises dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa dahilan ng hindi ito pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng Quadcom noong August 16. Nagdesisyon naman si Attorney Roque na hindi nadadalo sa Quadcom hearings hanggat hindi na iaakyat sa Korte Suprema ang mga isyong ito para sa judicial determination. Ayon kay Roque, pinagsusumite siya ng Quadcom ng mga personal na dokumento na walang kaugnayan sa POGOs. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ang iniimbestigahan dito, POGO. Ano naman ang kinalaman ng mga personal record sa POGO na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa. Muli ding iginiit ni Attorney Roque na obvious naman ang target ng investigasyon ng Quadcom ay mga Duterte. Sa issue ng DJ Gate, ang takay ay si dating Pangulong Duterte, samantalang sa illegal drug trade ay sina Davao City Representative Paulo Duterte at kasawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Miles Carpio. At samantalang sa issue ng illegal POGO ay siya umano ang target. Inatasan na ng Quadcom ang Committee Secretary na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad, kabilang na ang Bureau of Immigration sa posibleng pagbiyahe sa labas ng bansa ni Roque, bagay na pinalaga ng abogado. Panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ni GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. Samantala, ngayong hapon din, June, pinatawa na rin ng contempt si Garma dahil sa umano'y pag-iwas na sumagot sa mga tanong ng Quadcom. Bunsod dito, naiyak na si Garma sa pagkakataong ito. Pansamantala siyang idedrene dito sa house premises. Posible namang i-release si Garma kung makikipag-coordinate dito sa Quadcom at matapat na sasagutin ang mga tanong ng mga kongresista. June, ipinag-utos na rin ng Quadcom sa Committee Secretary na makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission o NTC para makakuha ng call records noong August 2016 kung saan sinasabing nagkakausap sina UCOR, Senior Superintendent Padilla, gayon din si Garma, gayon din yung sinasabing phone call kung saan nakausap ni Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik sa June. Oo, tanong ko na lang, Rosalie, ngayong na-cite in contempt na naman si dating spokesperson Harry Roque. Ano ibig sabihin nito? Siya ba ay merong uling gagawan uli ng arrest order kung hindi siya pupunta sa Quadcom hearings? Actually, June, kasama na yun doon sa ipinataw ng contempt kasabay ng pag-move at pag-aproba ng House Committee on Quadcom ng Quadruple Committee na i-cite in contempt uli sa ikalawang pagkakataon si Attorney Harry Roque ay ipinag-utos na rin na siya ay dakpin o arestuhin, dalhin dito sa House of Representatives para ma-detain. Medyo mahaba-haba yan kasi kung ang sinasabi ng mga mambabatas, kung hanggat hindi niya na ibibigay yung mga dokumentong hinihingi sa kanya o hanggang sa ma-dissolve nga yung committee na yon sa pagdinig na yan na Rosalie, medyo mahaba-haba yun. Kaya nga June ay iaakyat niya na yung mga issue na ito, yung paghingi ng mga dokumento na ito sa Supreme Court. Kumbaga, maghahain na siya ng petisyon para questionin yung mga ipinapagawa ng Quadcom sa kanya. Doon naman sa parte ni Ginang Garma, hanggang kailan siya madidetain diyan sa House? Conditional din yan, June, Ipinag-utos ng Quadcom na ma-detain dito sa detention facility sa House of Representatives si Garma hanggat hindi ito nakikipag-cooperate sa Quadcom at hindi nito sinasagot ng matapat yung mga tanong ng mga kongresista. Alright, maraming salamat, Rosalie Caz. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa United Kingdom. Inianunsyo ng pamahalaan ng bansang Canada na magbibigay sila ng nasa 200,000 doses ng Mpox vaccines. Ayon sa International Development Minister ng Canada, ang mga bansang pagbibigyan ng donasyong Imbamune vaccines ay nakadepende pa sa kanilang capacity para sa storage at pag-administer ng Mpox vaccination.
layo ng naturang hakbang na tugunan ang kakulangan sa access sa bakuna ng African nations mula nang magkaroon ng global outbreak ng Mpox noong 2022. Nilamon ng dambuhalang wildfire ang mga bundok at ilang ski resorts sa South California. Bukod dito, nasunog rin ang ilang mga bahay kung saan libo-libong mga residente ang pasahang nagsilikas sa silangan ng Los Angeles. Ayon sa Los Angeles Wildfire, tinatayang nasa 40 mga bahay at cabin ang mabilis na nilamon ng apoy na umabot pa hanggang sa mga kalapit na bundok at high ski resort sa San Bernardino County. Sa ngayon ay nagdeklara na ng state of emergency si California Governor Gavin Newsom at tiniyak na gagamitin ang federal funds para agad na maapula ang wildfire at matulungan ang mga nasalanta nito. Pumanaw na sa edad na 86 ang dating presidente ng Peru na si Alberto Fujimori. Sa isang ex-post, kinumpirma ng kanyang anak na si Keiko Fujimori na nasawi ang kanyang ama matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa sakit na cancer. Nagsilbing presidente ng Peru si Fujimori mula taong 1990 hanggang 2000 kung saan itinuturing siya na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na leader ng bansa dahil sa ilang beses na pagkakakulong, bunsod ng human rights violation at corruption scandals. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Patuloy na ang ginagawang pagsusuri ng Commission on Elections sa mga makinang na-deliver ng kanilang bagong provider na Miro Systems. Mabusisi ang hardware acceptance test sa mga automated counting machine, kaya ilang makina na nagkaroon ng minor issue ang agad na pinapalitan. Ito ang balita ni JP Nunez. So far, ang napansin lang na may ilang piraso yung problema audio. At kaagad din itong nareremedyohan, kaagad itong naaayos. Nagsagawa na ng hardware acceptance test sa mga automated counting machines na na-deliver ng supplier na Miro Systems sa warehouse ng Commission on Elections sa Biñan, Laguna. Sa mahigit 27,000 voting machines na na-deliver, lagpas 800 sa mga ito ang sumailalim na sa hardware acceptance test. Isinasagawa ito upang tiyaking magiging maayos ang mga makina at hindi ito magkakaaberya kapag ginamit sa 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, mabusisi ang ginagawang pagsusuri sa mga makina. Kasama sa mga iniinspeksyon ang baterya, touchscreen scanner, printer, camera, audio, smart card port, USB port, LED sensor, external keypad, network at HDMI. Ilang automated counting machines ang nagkaroon ng issue gaya ng nakitang problema sa hardware ng audio component na isang feature para sa mga botanteng visually impaired o hindi makakita. Pagka isa sa mga components ay hindi gumana, yung buong machine ang binabaliwala. So technically, dapat yung buong machine ang papalitan. Ganun ang rule natin. Kasi nga, highest quality standard ang ini-impose natin. Gusto natin kung ano talaga yung, kung dapat makapasa sa lahat ng test. Bukod sa mga ACMs, dumaan na din sa hardware acceptance test ang nasa 80 Starlink units, habang sa susunod na linggo naman nakaschedule suriin ang 2,200 na mga laptop na gagamitin sa mga canvassing area. Ayon sa COMELEC, bago matapos ang Oktubre ay maidi-deliver na ng Miro ang nasa higit 100,000 mga automated counting machines at inaasahang pagdating ng Disyembre ay matatapos na ang hardware acceptance test sa lahat ng mga ito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iginiit ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na siya ay tunay na Pilipino, kasabay ng hiling sa Commission on Elections na i-dismiss ang election offense na isinampa sa kanya ng COMELEC Law Department. Sa kanyang counter affidavits, iginiit ni Guo na premature ang kaso dahil hindi naman nakansela ang kanyang Philippine birth certificate para sabihing nagsinungaling siya sa kanyang certificate of candidacy noong 2022 tungkol sa kanyang citizenship. Dapat muna anyang resolbahin ang mga kasong isinampa ng Office of the Solicitor General para kanselahin ang kanyang birth certificate at ipawalang bisa ang pag-upo niya sa pwesto bilang alkalde ng Banban. Ikinatwiran din ito na mali ang konklusyon ng NBI at COMELEC na siya ang Chinese national na si Guo Huaping batay sa ginawang pagtutugma at verification ng kanyang fingerprints at pirma. Labagaan niya ito sa due process dahil hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong suriin ng mga dokumento upang matiyak na walang alteration o pagbabago na ginawa sa mga ito. Dapat muna anyang resolbahin ang mga kasong isinampa ng Office of the Solicitor General para kanselahin ang kanyang birth certificate at ipawalang bisa ang pag-upo niya sa pwesto bilang alkalde ng Banban. Ikinatwiran din ito na mali ang konklusyon ng NBI at COMELEC na siya ang Chinese national na si Guo Huaping batay sa ginawang pagtutugma at verification ng kanyang fingerprints at pirma. Labagaan niya ito sa due process dahil hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong suriin ng mga dokumento upang matiyak na walang alteration o pagbabago na ginawa sa mga ito. Hindi pa man nagsisimula ang nakatakdang arraignment sa mga kaso laban kay religious leader Apollo Kibuloy ay nahaharap na naman siya sa panibagong akusasyon. Ito ay matapos lumapit sa Davao City Police ang ilang babae na dati umanong miyembro ng tinatawag na pastorals upang isumbong ang di umano'y pang-aabuso sa kanila ni Kibuloy noong sila ay menor de edad pa lamang. Ito ang balita nila Len Moreno. At the age of 13, they were started to be raped. Kung umalis sila ng at the age of 18, so i-compute natin. Kasi doon naman sa, they are members of the pastoral. Dalawa pala ang pastoral, isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only. Bagong aligasyon ng sexual abuse laban kay religious leader Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon kay Davao City Police Office Director, Police Colonel Hansel Marantan, personal niyang nakausap ang mga biktima na umano'y miyembro ng piling grupo na tinatawag na pastorals. Ito umano yung nasa inner circle ni Kibuloy. Kwento umano ng mga biktima, nasa edad 13 anyos sila nang maging bahagi ng pastorals. There's a foundation offering them for a free education. So even their mothers, they brought their children doon sa foundation. The others binigyan naman ng free education, but those who were spotted that fits the standard of Kibuloy, kinuha na niya sa KOGC compound and prepared them to be pastoral, members of the pastoral. Ilang taon na umano ang nakalilipas mula nang umalis sila sa grupo ni Kibuloy, ngunit ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong. Nasa loob pa rin umano ng KOJC ang kanilang mga kaanak at natatakot sila sa maaaring gawin ng tinatawag na Angels of Death ni Kibuloy. If there's a violation, halimbawa sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Ayon sa Davao City Police, masinsin nilang susuriin ang salaysay ng umano'y mga biktima, pati na ang ilan pang mga record at ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. Iniimbestigahan din nila kung may kinalaman sa mga nagpakilalang pastorals at mga inner circle umano ng leader ang mga silid na sinasabing nakapalibot sa kwartong ginagamit umano ni Kibuloy na nakita ng mga pulis. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torreon, wala pa silang malinaw na impormasyon tungkol sa sinasabing pastorals na lumutang umano sa pulisya. Umapila rin siya sa mga kinauukulan na iwasan ng mga espekulasyon at mag-ingat sa mga impormasyong inihahayag sa publiko
tungkol sa kaso ni Kibuloy. Sina Kibuloy at 4 iba pa ay nahaharap sa kasong child at sexual abuse at human trafficking. Nakatakda na silang basahan ng sakdal sa korte sa Pasig at sa Quezon City sa Biyernes. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutulong na ang Philippine Drug Enforcement Agency sa isinasagawang pag-iinspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga vape shop. Bunsod ito ng ilang liquid marijuana na tangkang ipuslit sa bansa na kung saan posibleng maibenta sa mga vape shop. Samantala, nasa mahigit 700 million pesos na halaga naman ng iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinira ng PDEA kaninang umaga sa Cavite. Ito ang balita ni Benedict Samson. We have already the memorandum of agreement with the Department of Trade and Industry. May agreement na kami doon kung mag-inspect yung DTI kasama na yung PDEA para malaman natin yung mga binibenta doon sa mga stores na yon may laman na marijuana oil o cannabis oil ang mga binibenta nila. I-check ng PDEA yon, kaya mahuhuli rin natin yon. Magkatulong na ang Department of Trade and Industry at Philippine Drug Enforcement Agency sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga vape shop. Layo nito na mapigilan ang pagkalat ng liquid marijuana na posibleng mabili sa mga vape shop. Bunsod din ito ng ilang marijuana na naharang ng PDEA sa Manila International Container Port o MICP nitong Hulyo. Ayon sa PDEA, galing umano sa bansang Thailand ang mga nakumpiskang marijuana na tinangkang ipasok sa Pilipinas. Usually, dala-dala ng mga tao yon na papasok dito sa Pilipinas. Mostly kasi galing rin yun ng Thailand. Kasi alam nyo na, yung Thailand, legal yung marijuana doon. Kaya lahat ng uri ng marijuana doon, yung oil nila doon, legal na rin yun. Akala nila legal sa Pilipinas, dinadala nila rito. Kaya nahuhuli sila, diyan pala si MICP, kung nakita nyo itong tonelada na to, mostly galing yan sa Thailand. Samantala, sinira kaninang umaga ng PDEA ang nasa 777 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng iligal na droga, batay na rin sa bisa na inilabas ng korte. Depende po kasi yan kung kailan po nagkaroon ng judgment ang court. Yung order po ng distraction, kadalasan po yan, ino-order after ng conclusion ng case. Or kung meron ng motion ang prosecution na i-ano na po subject lang for distraction after conviction. Kinabibilangan ito ng mahigit 66 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu, higit 1,300 kilograms ng marijuana, 14,000 grams ng ecstasy, 428 grams ng cocaine at iba pang iligal na droga. Mayroon ding sinira na nasa 206 milliliters ng liquid meth at 172 ml liquid marijuana. Sinira ang mga ito sa pamamagitan ng thermal decomposition na may init na aabot sa 1,000 degrees centigrade upang masiguro na hindi na ito kakalat pa sa lipunan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy ng Department of Justice ang kasong murder laban kay dating Palawan Governor Joel Reyes kasunod ng voluntaryo nitong pagsuko sa National Bureau of Investigation. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ngayong hawak na ng mga otoridad si Reyes ay pwede nang umusad muli ang paglilitis sa kaso nito. Wala pa niya siyang natanggap na impormasyon sa dahilan ng pagsuko ni Reyes pero nagkasakit niya ito at naospital. Si Reyes ang itinuturong utak sa pagpaslang sa environmentalist at broadcaster na si Doc Jerry Ortega noong 2011. Ang alam ko lang, nagkasakit siya, na-confine siya sa ospital. At the whole time actually na hindi pa ina-announce yan, he was already under hospital confinement. Tsaka may nakabantay na sa kanya, na NBI. Tulong muna bago balita. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang mag-asawang sumemplang sa motorsiklo sa Tagum City. Agad na dinala sa ospital ang sugatang rider na nawalan ng malay. Ito ang balita ni Joshua Antonio.
Isang aksidente sa motorsiklo ang narespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa La Filipina, Tagum City, mag-alas 10 kagabi. Pagdating ng team sa lugar, inendorso ng New Corella Rescue Unit na unang napadaan sa accident scene ang isang lalaking sugatan ng kaliwang kilay at pisngi. Nag-apply ng karagdagang pangunang lunas ang team at sinuri ang biktima upang malaman kung mayroon pa itong ibang injury. Kinilala ito na si Dominador Repalda, 59 anyos. Ayon sa asawa ng biktima, galing sila sa isang bar at papauwi na nang mangyari ang aksidente. Ayon naman sa isang concerned citizen na tumawag sa rescuer, nadaanan nila na niyuyugyog ang biktima ng asawa nito na nag-hysterical na. Sir, naana siya sa semento unconscious siya. Si mami ko hysterical siya. At wala siya kabantay na yung bana din susna. And then, urungan na mo sila. Siya, ako siya nakarealize nga iyang bana nag-respond sa iya. Iyang ginauyog. Kami nakita na mo. Basta nakitubo. Magpula mo siya ginawa. Mga twice or twice. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang biktima ay dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umagapay na sa AFP Cavaliers sa ikalawang pwesto sa standings ng UNTV Cup Executive Face-Off ang GSIS Furies matapos magwagi sa elimination games kontra sa Malacanang team. Samantala, sinibak na sa liga ng Senate Sentinels ang Ombudsman Graftbusters sa kanilang bakbakan kahapon. Ito ang balita ni Bernard Daddies. Patindi na ng patindi ang bakbakan sa hardcourt ng Liga ng Public Servants sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Target ng GSIS Furies na masungkit ang second spot na may twice-to-beat advantage sa semifinals. Habang ang Malacanang Team Office of the President Executives ay nangangailangan ng panalo para makuha ang huling ticket sa Final Four. First quarter, kaagad lumamang ng 6 points ang GSIS after 3 minutes. Umakyat pa ito sa 8 points makalipas muli ang 3 pang minuto. Kumayod ng 10 points si ASEC Marvin Jason o MJ Bayang para sa OP Executives, kaya nagawang maitabla sa 18 points. Second frame ng una sa opensa ng Malacanang team ang tandem ni Franz Alvarez at ASEC Bayang na mayroon ng combined 31 points sa quarter na ito para ilista ang 5-point advantage, 35-40 and a first half. Third kanto, dikdikan pa rin ang laban. Nakadikit na ang GSIS 54-56. Last quarter, isang tira mula sa 3-point area ang ibinungad ni Attorney Alan Macaraig para agawin ng GSIS ang abante 57-56. Pero kaagad namang nakabawi ang Office of the President team at inangat pa sa 6 na puntos ang kanilang lamang after 2.5 minutes. Under 4 minutes and 32 seconds, tabla na ang score sa 66 points. Subalit napako na sa 67 points ang OP Executives habang umangat sa 73 points ang GSIS hanggang sa pagtunog ng buzzer, panalo ang Furies. Best player of the game sina Tristan Hernandez na may 20 points at si Homer Garcia na nagbigay ng napakahalagang puntos sa mga huling segundo ng laban. Kumamada si Garcia ng 22 points, 12 rebounds, 8 assists at 4 steals. For sure, nag-prepare sa amin si OP. Pinaghandaan nila kami. Kami rin naman ganon. So sabi ko nga, pasipagan na lamang sa larong ito. So kung sino mas masipag, sino may resistensya,
siya mananalo. So, mahigpit yung depensa nila, saka mabibilis din po sila, kaya talagang umayot po kami ng gusto. Dahil sa panalo, umagapay na ang GSIS sa AFP na may 6 na panalo at 1 talo. Magtutuo sa linggo, September 15 ang GSIS at AFP Cavaliers para paglabanan ng twice to beat advantage na ticket sa semifinals. Habang ang OP executives naman ay makikipag-knockout game sa Judiciary Magis sa Miyerkules para sa nalalabing slot sa semifinals. At sa second game, kinapos ang Ombudsman Grabbusters para sana pigilan ang winning streak ng defending champion Senate Sentinels sa kanilang sagupaan kahapon na nagtapos sa final score na 83-77. Dahil sa panalo, nananatiling matatag sa top spot ang Sentinels na may twice to beat advantage sa semis, habang nagpaalam na sa liga ang Ombudsman Grabbusters. Best player of the game sina Romel Evaristo na humakot ng 23 points, 17 rebounds, tig-2 assist at steals at 3 blocks. At si J.R. Ramos na kumabada naman ng 22 points, 8 boards at 2 dimes. Kulang kami sa ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes na po pala. Nakita ko kasi yung aking kaibigan si Resty Placido nag-comment kanina. Sabi, nagpapabati ang kanyang pamilya. Taga saan sila? Taga Pasig. Siguro lolo na siya ngayon. Tagal ko siya hindi nakikita eh. Lolo Placido. Sige. Shoutout din po kina Isagani Villar, Ramon Layakan at Virgilio Chua. Maraming salamat din kay Leslie Alan Alfonso, Randy Pilingan, Alexis Salison at syempre po sa lahat ng ating nakasama ngayon. Lahat ng mga balita natin yun, mabigat sa dibdib, ano? Oo, maraming big news na ano. Masakit sa dibdib. Oo. Pero ang pinakamagandang balita ngayon, yung milestone ng Wish. 15 million no? subscribers. Alam mo, naaalala ko pa nung bago i-launch, yung bago-bago pa ako. Oo, yung Wish Buzz, bago-bago pa ako nun. And naalala ko yung struggle, syempre, nung paglo-launch ng kahit ano namang produkto, servisyo mahirap. Pero nakakatuwa na looking back, napakalayo na narating. At saka syempre yung natulungan ng Wish. Dahil maraming mga upcoming artists no, na natulungan at nabigyan ng plataforma. At hindi lang yung mga artists, kasi music yon, may charity pa. Oo, sa may bawat, charity pa nga pala tayo. Ginagawa ang programa rin ng Wish na pagka, ayun, malapit na rin yung Wish Music Awards sa January. January ba ang ano? May kasamang charity rin yun, di ba? Alex? Oo, di ba? Di pa ako nakapanood ng concert niyan. Minsan nga panoorin. Pwede bang mag-live tayo doon? Baka pwede tayong mukhang nag-ahamon ng remote broadcast to si Monica sa Music Awards. Malapit lang kasi. Pwede naman, ano? Metro Manila naman. Pwede. Sige, titingnan natin. Pero may mga ginagawa sila dyan kasi nung mga nakakausap natin yung kanilang Vice President, no? Si VP Bong. Mayroong mga, ano yan, may mga programang ginagawa nga at may mga plano talaga na may mga kaiba ngayon doon sa Wish Music Award. Pero itong 15 million subscribers na ito, ay nagpapasalamat tayo dahil talagang binuhay natin itong OPM, di ba? Original Filipino music. Nakaka-proud nga minsan pag kuwari naglalakad tayo sa mall o kaya minsan correct. Alam mo yun, yung sa mga kalye, may bigla ka nalang maririnig na Wish 107. Gagayahin yung boss ni Kuya, di ba? Oo, nakaka-proud na minsan na naging parte tayo nung paglo-launch niya. At isa pa po ito sa good news, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa aklat ng awit 111:1 na nagsasabi, purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.